May isang tao na maaaring nanonood nito ngayon at hindi niya inaakalang para sa kanya ang mensaheng ito. Kasi sa isip niya, wala naman akong ginagawang masama. Naglalaro lang naman ako. Libangan lang naman. Konting taya lang. At baka noong una, totoo naman yon. Isang taya, dalawang taya, pampalipas oras lang, pangalis stress, panglibang. Pero hindi mo napansin, unti-unti nang may nagbabago. Hindi na para sa saya, hindi na para sa libangan, kundi para habulin ang perang natalo. At doon nagsisimula ang problema. Kasi ang pagsusugal ay bihirang sirain ang buhay ng isang tao sa isang araw lang. Unti-unti yan. Dahan-dahan. Parang apoy na maliit lang sa simula hanggang sa hindi mo na namamalayan. Nasusunog na ang buong bahay. At siguro may mga taong nanonood nito ngayon na alam ang sinasabi ko. Kasi hindi ito ang unang beses na sinabi mong huling beses na to, last na to, last round. Pero kinabukasan, bumalik ka ulit. Hindi ito ang unang beses na nangako kang titigil ka na. Pero pagkatapos ng ilang araw, nandyan ka na naman. Umaasang mababawi lahat. Umaasang isang panalo lang ang solusyon. Umaasang isang swerte lang ang magbabago ng buhay. Pero ang tanong, ilang buwan o ilang taon ka nang umaasa? At ano na ang kapalit? Magkano na ang nawala? Hindi lang pera, oras, tiwala, kapayapaan, relasyon, respeto sa sarili. May mga anak na naghihintay ng baon, pero napunta sa sugal ang pera. May mga asawa na nagtitiwala, pero nasira ang tiwala dahil sa pagtatago ng mga natalo. May mga magulang na tumatanda, pero ang perang dapat para sa kanila nauwi sa isang pindot sa cellphone. At ang pinakamasakit, maraming tao ang hindi naman nagsimula bilang masamang tao. Nagsimula silang ordinaryong tao. May pangarap, may pamilya, may mabuting hangarin. Pero unti-unti silang nilamon ng isang bagay na akala nila kontrolado nila. Hanggang sa isang araw, sila na pala ang kontrolado nito. At alam mo kung ano ang nakakatakot? Kapag wala ng perang pantaya, doon nagsisimulang pumasok ang mga bagay na hindi mo dating ginagawa. Pangungutang, pagsisinungaling, pagnanakaw, pandaraya, at kung minsan, krimen. Hindi dahil ipinanganak kang masama, kundi dahil desperado ka na. At ang desperasyon ay kayang itulak ang tao sa mga bagay na hindi niya inakalang gagawin niya.
Baka may nanonood ngayon na may utang na hindi alam ng pamilya niya. Baka may nanonood ngayon na nagsinungaling na para lang makapagsugal ulit. Baka may nanonood ngayon na umiiyak kapag mag-isa at nagtatanong, paano ako nakarating dito? At kung ikaw yon, kung isa ka man doon, gusto kong malaman mo to. Hindi ka pa huli. Hindi pa tapos ang kwento mo. Pero kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Kailangan mong aminin na may problema. Kasi walang taong gumagaling sa sugat na ayaw niyang tignan. Sa Proverbs chapter 13 verse 11, sabi dito, "Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase." Napakalalim ng talatang ito. Pinapaalala nito na ang biyayang galing sa madaling paraan ay madaling mawala. Shall be diminished. Pero ang bunga ng tapat na trabaho may pundasyon, may katatagan, may pagpapala. Shall increase. At isipin mo to, kailan ka huling nakatulog ng payapa? Kailan ka huling hindi nag-alala sa pera? Kailan ka huling tumingin sa sarili mo at sinabing, masaya ako sa taong nakikita ko? Kasi minsan, hindi pera ang nawawala sa pagsusugal, kundi sarili natin. At siguro, hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Siguro may parte ng puso mo na matagal nang gustong kumawala. Matagal nang gustong tumigil. Matagal nang gustong magsimula ulit. At kung ganon, baka ito na ang araw na yon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Hindi kapag nakabawi ka na. Ngayon. Kasi ang totoo, hindi mo mababawi ang pagkatalo mo sa isa pang taya. Mas lalo ka lang lulubog. Ang kailangan mo ay hindi isa pang panalo. Ang kailangan mo ay kalayaan. At ang kalayaang yon ay nagsisimula sa pagsuko ng problema mo sa Diyos. Kaya ngayon, gusto kong manalangin para sa iyo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dalangin ko po ang bawat taong nalululong sa pagsusugal. Ang bawat taong gustong tumigil pero hindi alam kung paano. Ang bawat taong puno ng hiya, puno ng takot, puno ng pagsisisi. Panginoon, kayo po ang nakakakita ng lahat. Nakikita ninyo ang sakit na itinatago nila. Nakikita ninyo ang mga gabing hindi sila makatulog. Nakikita ninyo ang mga luha na walang ibang nakakakita. Lord, bigyan niyo po sila ng lakas para huminto. Bigyan niyo po sila ng tapang para magsabi ng totoo. Bigyan niyo po sila ng karunungan para piliin ang tama.
At kung may mga relasyong nasira, simulan niyo po ang proseso ng paghilom. Kung may mga pusong sugatan, hipuin niyo po sila at ipaalala niyo po sa kanila na hindi sila lampas sa iyong awa. Na hindi pa huli ang lahat, na may pag-asa pa at may bagong simula pang naghihintay. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. At bago tayo magtapos, kung may kakilala kang dumadaan sa ganitong laban, maaari mong i-share ang video na ito sa kanya. Baka ito ang mensaheng kailangan niyang marinig ngayon. At kung nais mong ipagdasal natin ang isang personal mong pinagdaraanan, maaari kang mag-iwan ng prayer request sa comments. Binabasa ko ang mga comments nyo. At maraming salamat sa lahat ng bagong nanonood, nagla-like, nagko-comment, at nag-subscribe sa channel. Dahil sa inyong suporta, mas marami pa tayong naaabot ng mga taong nangangailangan ng pag-asa at panalangin. At tandaan mo ito, hindi ka iniwan ng Diyos. Pero may mga laban na hindi mo kayang manalo mag-isa. At baka ito na ang panahon para hayaan mong tulungan ka niya. Maraming salamat.